Sandaang pagbati sa Pangulo ng Pangkalahatang Asembleya, Embahador Ali Treki, kasama si Pangkalahatang Kalihim Ban Ki-moon at lahat ng mga pinuno ng Estado at mga delegadong nandito ngayon. Mga binibini, ginang at ginoo, ang Pangkalahatang Asembleya ng United Nations ang nagiging at dapat magpatuloy na maging makabuluhang forum para sa pangkalahatang debate hinggil sa mga pangunahing suliranin ng sangkatauhan. Ngayong umaga, nais kong tumalakay ng tatlong isyong sa tingin ko ay magkakaugnay. Tatlong panganib na nagpapaligalig sa ating daigdig, ang nagaganap na krisis pang-ekonomiya, ang kakulangan sa matatag na representatibong pamamahalang pandaigdig at ang banta sa ating buhay ng pagbabago sa klima. Ginoong Pangulo, eksaktong 1 taon na ang nakalilipas sa pagsisimula ng krisis na sumalubong sa ekonomiyang pandaigdig, sinabi ko sa platapormang ito na hindi tayo mapapatawad ng kasaysayan sa malubhang kamalian ng pagtuon lamang sa mga epekto, sa halip na sa mga sanhi ng krisis. Sa isang iglap ay gumuho ang isang ekonomiko, politikal at panlipunang pananaw na itinuring na di mapasusubalian. Isang walang katuturang paraan ng pag-iisip at pagkilos na namayani sa mundo ng ilang dekada, ang napatunayang salat. Tinutukoy ko ang kakatwang paniniwala na kayang regulahin ng mga merkado ang mga sarili nito nang hindi kinakailangan ang tinataguriang mapanghimasok na interbensyon ng Estado at ang kaisipan ng lubusang kalayaan para sa pinansyal na kapital. Nang walang mga patakaran o pamamaraang nagbibigay alam sa madla ng mga gawain pamerkado, ligtas mula sa kontrol ng mga mamamayan at mga institusyon. Isa itong buktot na pagtatanggol ng Estadong kaunti ang kapangyarihan, pilay at nanghihina, walang kakayahang itaguyod ang pag-unlad o kalabanin ang kahirapan at kawalang katarungan. Kasangkot dito ang demonisasyon ng mga pulisiyang panlipunan, isang pagkahumaling sa mga mabuhay na ugnayan sa paggawa at isang iresponsableng komodipikasyon ng serbisyong publiko. Ang tunay na dahilan ng krisis ay ang pagtanggal sa halos lahat ng soberanya ng mga mamamayan at mga bayan sa pamamagitan ng Estado at mga pamahalaang demokratiko gawa ng malalayang network ng yaman at kapangyarihan. Sinabi ko noon na dumating na ang panahon para sa mga pagpapasyang politikal. Sinabi kong mga pinuno at hindi mga hambog na teknokrata ang dapat na umako ng pananagutan sa pagsasaayos ng kaguluhan ng daigdig. Hindi maaaring maiwan sa mga nakasanayang ilan ang pagkontrol sa krisis at pagbabago sa landas ng ekonomiyang pandaigdig. Hindi nakinita ng mga maunlad na bansa at ng mga ahensyang multilateral na pinatatakbo nila ang paparating na dilubyo at lalong hindi nila ito naiwasan. Kumalat na sa buong mundo ang epekto ng krisis, tinamaan kahit ang mga bansang ilang taon na at nang may matinding sakripisyo ang inabot sa muling pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya. Hindi makatarungang pagbayaran ng mga manggagawa at ang mga mahirap o umuunlad na bansa ang kinahihinatnan ng padaskol-daskol na espekulasyon na wala naman silang kinalaman. Lumipas ang 2 buwan, nakakikita tayo ng pagbuti, samantalang marami pa ring pagdududang nananatili. Wala pang tiyak na handang humarap sa mga masidhing pagpapalit sa ekonomiyang global sa multilateral na larangan. Mapapansing nakapagdulot ang katunayang naiwasan natin ang lubusang pagguho ng sistema ng iresponsableng pagsunod sa ilang mga sektor. Hindi pinapansin ang halos lahat ng mga saligang suliranin. May matinding pagtutol laban sa pagpapairal ng mga mekanismong magtatakda ng regulasyon sa mga merkadong pinansyal. Ipinagpapaliban ng mayayamang bansa ang reforma sa mga ahensyang multilateral, katulad ng UN at ng World Bank. Hindi talaga namin maintindihan ang pagkakalumpo ng Doha Round, kung saan ang napagkasunduan ay pakikinabangan, higit sa lahat, ng mahihirap na bansa. Mayroon ding mga nakababahalang senyal ng pagbabalik ng mga gawing proteksyonista, samantalang kakaunti lamang ang nagagawa upang kalabanin ang mga lugar na sukdulang binababaan ang buwis. Maraming bansa, gayunman, ang hindi tumunganga at nag-abang. Ang Brazil sa kabutihang palad, isa sa mga huling bansang tinamaan ng krisis ay isa na sa mga naunang nakabangon mula rito. Walang salamangka sa ginawa namin. Iniwasan lamang naming madapuan ang sistemang pinansyal namin ng sakit ng espekulasyon. Binawasan namin ang aming kahinaang eksternal nang nagbago kami mula sa pangungutang tungo sa internasyonal na pagpapautang. Kasama ang iba pang bansa, nagpasya kaming ituon ang aming yamang para dapat salin sa pagpapautang sa mahihirap na bansa, malaya mula sa mga hindi katanggap-tanggap na kondisyong itinakda dati. Nakabangon na kami ngayon mula sa maikling resesyon. Nanumbalik ang impetus ng ekonomiya namin at may magagandang senyal na para sa 2-0-1-0. Bumabalik na ang sigla ng pangangalakal sa ibang ibansa, kamangha-mangha ang pagbuti ng kalagayan ng merkado ng paggawa at napanatili ang ekwilibriyong makroekonomiko
nang hindi nasasakripisyo ang mga tagumpay ng mga kilusan ng aming mamamayan. Ipinakita ng Brazil at iba pa na sa panahon ng krisis, kinakailangan pa rin nating magtaguyod ng matatayog na programang panlipunan at pangkaunlaran. Ngunit wala akong ilusyon na malulutas namin ang aming mga suliranin ng mag-isa sa loob ng aming teritoryo. Dahil nakasalalay sa isa't isa ang ekonomiyang global, may pananagutan tayong makialam patawid sa mga hanggahang pambansa at kinakailangan, kung gayon, na muling itatag ang kaayusan ng ekonomiyang pandaigdig. Doon sa Hi-20 at sa iba pang pulong na idinaos ko kasama ang pinuno ng mundo, iginiit ko ang pangangailangang patubigan ang ekonomiyang pandaigdig ng makabuluhang bulto ng salapi. Ipinagtanggol ko ang regulasyon ng mga merkadong pinansyal, ang malawakang pagsasagawa ng mga antisiklikal na polisiya, ang katapusan ng proteksyonismo, at ang pakikibaka laban sa mga lugar na lubusang binababaan ng buwis. Sa pamamagitan ng parehong determinasyon, nagpanukala ang bansa ko ng mga totoong reforma ng mga multilateral na ahensyang pinansyal. Kinakailangang dagdagan ng mga mahirap at umuunlad na bansa ang kanilang parte sa kontrol ng yen at ng World Bank. Kung hindi, walang mangyayaring tunay na pagbabago at hindi na maiiwasan ang panganib ng bago at higit na malubhang krisis. Mga higit na representatibo at demokratikong ahensyang internasyonal lamang ang maaaring makalutas sa masasalimuot na suliranin katulad ng muling pagsasaayos ng internasyonal na sistemang pananalapi. 65 taon na ang nakalipas, hindi na maaaring pangasiwaan ang mundo sa pamamagitan ng parehong mga patakaran at halagahan na umiral sa Bretton Woods Conference. Gayon din, hindi na rin maaaring pangasiwaan ang United Nations at ang Security Council nito sa ilalim ng parehong istrukturang ipinataw matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nasa yugto tayo ng transisyon sa ugnayang internasyonal. Patungo tayo sa isang mundong multilateral. Gayunpaman, isa rin itong mundong multipolar, batay sa mga karanasan sa integrasyong regional katulad ng karanasan ng Timog Amerika sa paglikha ng UNASUR. Hindi magtutunggali ang mundong multipolar na ito sa United Nations, marahil pa nga, maaari itong maging salik na makapagpapasigla sa United Nations. Para sabihin na may kapangyarihang politikal at moral upang malutas ang mga hidwaan sa gitnang silangan, tinitiyak ang parehong pag-iral ng isang estadong Palestino at ng estado ng Israel. Para sabihin na sumasagupa sa terorismo nang hindi inaaglahi ang mga pangkat etniko at mga relihiyon, at sa halip tumutuon sa mga saligang sanhi at nagtataguyod ng pag-uusap ng mga sibilisasyon. Para sabihin na maaaring makatulong talaga sa mga bansang tulad ng Haiti, nagsisikap na muling isaayos ang ekonomiya at panlipunang balangkas nito matapos isagawa ang kanilang katatagang politikal. Para sabihin na makapagtataya sa muling pagsilang na Aprikano na nakikita natin ngayon. Para sabihin na kayang magpatupad ng mga epektibong polisiyang nangangalaga at nagpapalawak sa karapatang pantao. Para sabihin na kayang makagawa ng totoong pagsulong tungo sa pagbabawas ng nukleyar na armas, sang-ayon sa tunguhin ng di paglaganap ng mga armas na ito. Para sabihin na kaya talagang pamunuan ang mga inisyatiba upang mapangalagaan ang kalikasan ng daigdig. Para sabihin na kayang gamitin ang ekosop nito upang makapanday ng mga pasya hinggil sa pagharap sa ekonomikong krisis. Para sabihin na sapat ang pagkakinatawan upang harapin ang mga banta sa kapayapaan ng daigdig, sa pamamagitan ng narepormang Security Council na bukas sa mga bagong kasaping permanente. Ginoong Presidente, hindi kami nangangarap lamang. Ngunit kinakailangan ng pagkukusang politikal upang maharap at malampasan ang mga sitwasyong kumakalaban sa kapayapaan, pag-unlad at demokrasya. Hanggat hindi nakapagkukusang politikal, magpapabalik-balik ang mga nakalipas na karanasan katulad ng embargo sa Cuba. Hanggang hindi nakapagkukusang politikal, makadasaksi tayo ng marami pang mga kudeta tulad ninyong napabagsak sa konstitusyonal na Pangulo ng Honduras, si Jose Manuel Zelaya, na pinagkalooban ng masisilungan ng Embahada ng Brazil sa Tegucigalpa mula noong Lunes. Hinihingi ng internasyonal na komunidad na bumalik agad si A. Zelaya sa panguluhan ng kanyang bansa, at maging mapagmatsyag dapat upang matiyak na hindi malalapastangan ang misyong diplomatiko ng Brazil sa kapital ng Honduras. Hanggat hindi na nanaig ang pagkukusang politikal, magpapatuloy sa paglubha ang mga bantang tulad ng pagbabago sa klima. Nadidismaya kami sa pag-aalangan ng mauunlad na bansang pasanin ang parte nila pagdating sa paglaban sa pagbabago sa klima. Hindi nila maaaring ipapasan sa mga umuunlad na bansa ang mga tungkuling sa kanila lamang dapat. Ginagawa ng Brazil ang parte nito. Darating kami sa Copenhagen nang may tiyak na mga alternatibo at pagtataya.
Nagpatibay kami ng National Climate Change Plan na may kasamang 80% bawas sa pagpuputol ng puno sa Amazon pagdating ng 2020. Magbabawas kami ng 4.8 bilyong tonelada ng emisyon ng CO2, higit na malaki kaysa sumatotal ng lahat ng ipinangako ng mga maunlad na bansa. Noong 2000 pa lamang, kaya na naming itampok ang pinakamababang antas ng pagpuputol ng puno sa loob ng 20 taon. Isa sa mga pinakamalinis sa mundo ang sangkap ng enerhiya ng Brazil. Maaaring magamit muli o renewable ang 45% ng enerhiyang kinokonsumo ng bansa ko. Sa natitirang bahagi ng mundo, 12% lamang ang maaaring magamit muli, samantala'y walang bansang isi ang mas mataas pa sa 5%. Renewable din ang pinagmulan ng 80% ng aming kuryente. May halong 25% ethanol ang lahat ng gasolinang ibinebenta para sa mga pampasaherong sasakyan. Higit sa 80% ng ginagawang sasakyan ang may makinang maaaring kargahan ng iba't ibang uri ng gasolina at o alkohol. Nagagawa ang ethanol at iba pang biofuel ng Brazil sa mga kondisyong pabuti ng pabuti sa ilalim ng pangangalaga ng balangkas ng pagsusonang agrikultural na ipinatupad namin kamakailan sa buong bansa. Pinagbawal na namin ang mga tubuhan at planta ng alkohol sa mga lugar na may pananim na katutubo. Sinasaklaw ng pasyang ito ang buong rehiyon ng Amazon at gayon din ang iba pang pangunahing bayan ng Brazil. Hindi nakasasakop ng higit sa 2% ng natatamnang lupa ang produksyon ng tubo sa amin. Kaiba sa iba pang biofuel, hindi nito naapektuhan ang katiyakan sa pagkain at lalong hindi nakokompromiso ang kalikasan. Lumagda ang mga kumpanya, mga manggagawa at ang pamahalaan ng mahalagang paninindigan upang matiyak ang disenteng kalagayang paggawa sa mga tubuhan sa Brazil. Ang lahat ng mga usaping ito ay bahagi ng mga pulisiyang pang-enerhiya ng isang bansang may sapat na dami ng langis at katutuklas lamang ng mga pangunahing reserbang maglalagay sa kanila sa unahan ng produksyon ng fossil fuel. Magkagayunman, hindi pa rin tatalikdan ng Brazil ang agendang pangkalikasan nito at magiging higante sa larang ng langis. Binabalak naming patatagin ang papel namin bilang makapangyarihang salik sa buong daigdig pagdating sa enerhiyang makakalikasan. Samantala, kinakailangang magtakda ang mga maunlad na bansa ng mga tunguhin para sa pagbabawas ng emisyon na lubos na lumalampas sa mga naitala hanggang ngayon, na bumubuo lamang ng napakakaunting parte ng pagbabawas na iminungkahi ng Intergovernmental Panel on Climate Change. Lubha rin kaming nag-aalala sa kakulangan ng pagpupondo kung pagbabatayan ang mga naaanunsyo hanggang ngayon, para sa mga inobasyong teknolohikal na kinakailangan upang mapangalagaan ang kalikasan sa mga umuunlad na bansa. Lilitaw lamang ang mga solusyon sa mga ito at sa iba pang balakid kung hinaharap ang mga panganib ng pagbabago ng klima nang nauwa ang mayroon tayong karaniwan ngunit magkakaibang mga responsibilidad. Ginoong Presidente, ang mga isyong nasa ubod ng ating mga alalahanin ang pinansyal na krisis, bagong pamamahalang global, at pagbabago sa klima ay may karaniwang ugnayang matibay. Ito ang pangangailangang makabuo ng panibagong kaayusang internasyonal na kayang tumagal, multilateral at mas hindi tabingi, malaya sa mga gahum at pinatatakbo ng mga institusyong demokratiko. Ang panibagong mundong ito ay isang moral at politikal na imperatibo. Hindi natin maaaring dakutin lamang ang mga guho ng pagkabigo, kinakailangan nating maging kumadrona ng kinabukasan. Ito ang tanging paraan upang makapagwasto tayo para sa dami ng kawalang katarungan at maiwasan ang mga panibagong kolektibong trahedya. Maraming salamat.